Nag-issue naman ng resolusyon ng Kamara na kumukundina sa pambomba sa Rojas Night Market na kumitil sa 14 na tao, kung saan nagpahayag din ito ng suporta sa anumang magiging hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte upang mapigilan at aksyonan ng anumang uri ng karahasan sa bansa. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Jervis Manahan via phone patch. Yes, Kirby, suportado nga raw ng mga mambabatas ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng state of lawless violence sa bansa. Yan ay matapos ang pagsabog sa Davao City noong Biyernes na kumitil sa buhay ng 14 na tao. Ayon kay House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ay tiwala siya na magiging maayos sa pag-handle ni Pangulong Duterte dito. Ginagawa rin daw kasi niya ito noong panahon na siya ay Pangulo pa, kaya tingin niya ay tama ang desisyon ni Pangulong Duterte na mag-issue ng state of lawless violence. Si Pangulong Duterte ay nagsilbi daw kay dating Pangulong Arroyo bilang kanyang peace and order advisor, kaya alam na alam daw ni Pangulong Duterte ang bagay na ito. In-acknowledge din ni Arroyo si President Duterte na isang stronger leader kaysa sa kanya, kaya naman daw tiwala talaga siya na maaayos yung pag-handle ni Pangulong Duterte sa military ngayong nasa state of lawlessness ang Pilipinas. Kahapon lang, Kirby, ay nag-file ang House leadership ng isang House resolution para kondinahin yung nangyaring pambobomba sa Davao City. Sa ilalim nito ay nakikiramay daw yung mga mambabatas sa mga pamilya ng mga nasawi at gusto nila magpaabot ng tulong doon sa mga pamilya naman ng mga nasugatan. Umaasa si Deputy Speaker Arroyo na mararatipikahan ng plenaryo ang House resolution na ito. Samantalang nilinaw naman ni Deputy Speaker Fredenil Castro na yung pagdedeklara ng state of lawlessness ay walang kinalaman doon sa war against drugs and crime. Hindi rin daw dapat ito tingnan bilang isang precursor sa pagdedeklara ng martial law. And in fact kasi ay wala naman daw na additional powers na makukuha si Pangulong Duterte mula dito. Yung state of lawlessness daw ay nag-apply lang talaga para makahingi ng tulong yung pulis sa mga military sa pagpapaigting ng seguridad sa buong bansa. Tiwala naman yung mga deputy speakers na humarap sa media kanina na hindi maabuso ng military yung kanilang kapangyarihan ngayong may state of lawless violence sa bansa. Yan muna ang latest mula sa Batasang Pambansa. Jervis Manahan para sa PTV News. Balik sa Jervis. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.